Bawat umaga, pareho ang eksena. Papasok ako sa opisina, hawak ang tasa ng kape at bubungad sa akin ang nangiti niya. Ang nangiting iyon na parang sinasabi, "Magandang umaga, kasama." Si Mia ang pangalan niya. Kasama ko siya sa parehong team, parehong proyekto, parehong mahabang oras ng overtime. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na hindi ko maamin. Nagsimula ang lahat noong unang araw ng trabaho ko. Hindi ko inaasahan na magiging magaan ang pakikitungo niya sa akin. Sa totoo lang, medyo awkward ako sa mga bago, pero siya ang unang nag-abot ng kamay. "Hi, ako si Mia. Excited akong makatrabaho ka." Ang simpleng salitang iyon, ang simpleng nangiti niya, parang may kung anong tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero mula noon, may kakaibang init na sa tuwing siya'y nasa paligid. Magkaibigan kami, hindi lang basta magkaibigan, close kami. Siya ang unang tumatawag sa akin kapag may bagong task. Siya ang unang nag-aabot ng pagkain kapag nakakalimutan kong mag-lunch dahil sa dami ng trabaho. Siya rin ang unang nagtatanong sa akin ng, "Okay ka lang ba?" Kapag halata niyang masyado akong tahimik. At ako ang unang dumudulas kapag nagkakamali siya sa presentation. Ang unang tumutulong kapag hindi niya mahanap ang report na kailangan niyang ipasa. Ang unang nagpapanggap na hindi ko siya tinititigan habang nakayuko siya sa harap ng computer. Minsan, nagkasama kami sa overtime. Mag-aalas 10 na ng gabi, halos kami na lang ang tao sa opisina bukod sa janitor. Nakaupo siya sa kabilang bahagi ng mesa, nakakunot ang noo habang binabasa ang mga spreadsheet. Ang ilaw sa opisina, malamlam na fluorescent, tumatama sa mukha niya at sa mga sandaling iyon parang bumagal ang mundo. Gusto kong sabihin, "Mia, napapagod ka na, magpahinga ka na." Pero hindi ko ginawa kasi alam kong mas gusto kong kasama siya kahit pa ang ibig sabihin nito ay panonoorin siyang magtrabaho habang pinipigilan ko ang sarili kong mapansin kung gaano siya kaganda. "Uy, Ryan," tawag niya sa akin. "Natapos mo na ba ang draft para sa proposal?" Tila bumalik ako sa realidad. Oo, eto na," sagot ko habang iniabot ang papel. Inabot niya iyon at sa pag-abot niya, bahagyang nagdikit ang mga daliri namin. Isang saglit lang, pero parang may dumaloy na kuryente sa akin. Napatingin ako sa kanya, pero abala siya sa pagbabasa. Ako lang pala ang nakaramdam. Ako lang pala ang nag-iisip ng ganito. Sa bawat araw na magkasama kami, lalong tumitindi ang nararamdaman ko. Pero sa bawat araw din, lalo akong natatakot. Paano kung hindi niya ako gusto? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Paano kung makita niya ako bilang isa lang, isang ordinaryong katim na walang espesyal? Kaya pinili kong itago ito. Mas mabuting ganito na lang, hindi ba? Walang awkwardness, walang komplikasyon, walang sakit. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagbago ang lahat. Martes noon, maaga kaming pumasok dahil may malaking presentation kami para sa kliyente. Si Mia ang magsasalita at ako ang nag-aasikaso ng visual aids. Maganda ang ayos niya, isang simpleng blouse na kulay cream at itim na slacks. Hindi ko alam kung bakit, pero sa araw na iyon, pakiramdam ko mas maganda siya kaysa dati. Siguro dahil kabado siya, mas seryoso ang ekspresyon niya. May mga pagkakataon na tumitingin siya sa akin, naghahanap ng kumpiyansa. At tuwing nagtatama ang mga mata namin, parang sinasabi ko, "Kaya mo yan?" Pagkatapos ng presentation, masaya kaming bumalik sa opisina. Nagtagumpay kami, masaya ang kliyente, masaya rin ang boss namin. Nagkayayaan ng team na mag-dinner bilang selebrasyon. Sa isang maliit na restaurant kami napunta, puno ng ilaw na parang bituin at amoy ng inihaw na pagkain ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng tawanan, napansin kong tahimik si Mia. Hindi siya masyadong nakikisali sa usapan. Lumapit ako sa kanya, dala ang baso ng juice.
Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya, pero bakas sa mukha niya na may iniisip siya. Ryan, biglang sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Napansin kong seryoso ang tono niya. Tumayo kami, lumayo sa ingay ng grupo at nagpunta sa isang sulok. Anong meron? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmado ko. Huminga siya ng malalim. May gusto akong aminin sa'yo, simula niya. Napalunok ako, parang tumigil ang oras. Ikaw kasi, nag-aalangan siya, parang iniisip kung paano sasabihin ang mga susunod na salita. Ako? Ako ang iniisip niya? Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong magmukhang normal pero hindi ko alam kung paano. Pero bago pa niya masabi ang totoong iniisip niya, biglang tumunog ang telepono niya. Tumawag ang kapatid niya at agad siyang nagpaalam. Sorry Ryan, mamaya na lang natin ituloy ha? Sabi niya, sabay talikod. Naiwan akong nakatayo, tulala at hindi mapakali. Ano ba ang sasabihin niya? Ano ba ang iniisip niya tungkol sa akin? Habang nakatingin ako sa likod niya, biglang bumalik ang isang alaala. Isang usapan na narinig ko ilang linggo na ang nakalipas. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa isa naming katim. Alam mo, crush ko si Mark, sabi niya sabay tawa. Mark, ang pangalan ng isa naming kasama. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib ko, pero sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi niya. At napagtanto ko, baka hindi ako ang iniisip niya. Naiwan akong nakatayo sa sulok ng restaurant, puno ng tanong sa isip. Anong gagawin ko kung hindi nga ako ang gusto niya? Paano ko haharapin ang posibilidad na hindi kami pareho ng nararamdaman? Mahalaga ang araw na ito. Hindi dahil may espesyal na mangyayari, kundi dahil siya na naman ang makakasama ko sa trabaho. Si Lyra, ang babaeng palaging abala, palaging nakangiti, palaging tila may liwanag na dala, kahit sa pinakamadilim na araw. Ang babaeng hindi ko maamin sa sarili kong mahal ko na. Nagsimula ang araw namin sa karaniwang meeting. Nakaupo siya sa harapan, habang ako naman ay nasa gilid, pinipilit huwag tumitig ng matagal. Nakakatawa, pero kahit sa simpleng paghawak niya ng ballpen, parang may sinasabi iyon sa akin. Paano ba nangyayari ito? Bakit ang bawat kilos niya, kahit pagaano kasimple, ay tila sinasakal ako, pinupuno ng damdaming hindi ko kayang ipahayag? Nico, ikaw na ang bahala sa presentation mamaya, sabi ni Lyra habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung naririnig niya ang tibok ng puso ko, pero pakiramdam ko ang lakas-lakas nito. Tumango lang ako, pilit pinapakalma ang sarili. Huwag kang kabahan, alam kong magaling ka, dagdag niya, sabay ngiti. Ang ngiting iyon ang palaging nagpapabaliw sa akin. Hindi ko alam kung sinasabi niya lang iyon bilang suporta o may ibig sabihin, pero sa sarili ko alam kong imposible. Hindi niya ako tinitingnan sa paraang tinitingnan ko siya. Pagkatapos ng meeting, nagtrabaho kami sa isang project na magkasama. Nagugustuhan ko ang ganitong mga pagkakataon, ang makasama siya kahit pa wala akong lakas ng loob na magsalita tungkol sa nararamdaman ko. Sa tuwing mag-uusap kami, palaging may tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaka-feel nito o pareho kami, pero hindi ko kayang itanong. Okay ba itong design? Tanong niya, hawak ang laptop at nakatingin sa akin. Oo, maganda. Simple pero malinis, sagot ko. Pilit pinapanatili ang normal na tono ng boses. Pero sa loob-loob ko gusto kong sabihin, ikaw ang pinakamaganda. Siyempre, hindi ko magagawa iyon. Sino ba namang magtatapat ng ganyang bagay sa isang taong maaaring hindi naman pareho ng nararamdaman? Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang maliliit na detalye tungkol sa kanya, ang paraan ng pagkurap ng mata niya, ang malumanay na kilos ng kamay, ang tila musika sa boses niya. Lahat ng ito ay pamilyar na sa akin, pero sa tuwing nakikita ko siya, parang bago ulit ang lahat. Nang matapos ang trabaho, nagyaya siyang magkape.
Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa araw na ito. Para bang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Umalis kami sa opisina at tumuloy sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Habang naghihintay kami ng order, napansin kong tahimik siya. Hindi tulad ng dati na palaging may kwento, palaging may tanong. Ngayon, tila malalim ang iniisip niya. Okay ka lang ba? Tanong ko, hindi mapigilan ng sarili. Oo naman, sagot niya, pero hindi siya tumingin sa akin. May kung anong bigat ang nasa hangin, pero hindi ko alam kung ano iyon. Nang dumating ang kape namin, nag-umpisa siyang magsalita, pero hindi tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap niya, mga takot, mga bagay na hindi niya palaging sinasabi. Habang nakikinig ako, naramdaman kong mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi lang dahil maganda siya o mabait, kundi dahil sa pagkatao niya, sa mga salitang sinasabi niya, sa mga bagay na binibitawan niya ng may buong tiwala. Sa pagkakataong iyon, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong aminin na mahal ko siya, na araw-araw ko siyang iniisip, na siya ang dahilan kung bakit masaya ako sa trabaho, sa buhay. Pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa maaaring sagot niya, sa posibilidad na mawala ang ganitong koneksyon namin. Nico, bigla niyang sabi, may gusto akong itanong. Napatingin ako sa kanya, kinakabahan. Bakit parang seryoso ang tono niya? Oo, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Sa tingin mo ba, nagiging masyado tayong malapit? Tanong niya, sabay tingin sa tasa ng kape niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Parang may bumagsak na kung ano sa loob ng dibdib ko. Bakit niya tinatanong iyon? Gusto ba niyang lumayo? O may iba siyang ibig sabihin? Hindi ko alam, sagot ko, pilit na ngumingiti. Ikaw ba, sa tingin mo? Hindi siya sumagot kaagad. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, parang may kung anong emosyon sa mata niya na hindi ko maintindihan. Tila may pag-aalinlangan, may kaba. Sa totoo lang, Nico. Nagsimula siya, pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono niya. Tumayo siya agad at sumagot, mukhang may mahalagang tawag. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Pagkatapos ng tawag, nagmadali siyang magpaalam. Pasensya na, kailangan kong umalis, may emergency sa bahay. Tumango ako kahit pa sobrang bitin ng pakiramdam. Pero bago siya lumabas ng coffee shop, lumingon siya sa akin. Pag-usapan natin ulit ito, ha? Sabi niya, sabay ngiti, pero ang nangiti niya ngayon may halong lungkot. At sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman kong parang may kung anong nawawala. Isang pagkakataong sinayang ko, isang sagot na hindi ko makuha. Pagbalik ko sa opisina, nagulat ako sa balitang bumungad. May isa pang team member na biglang nag-resign, si Lyra. Umaga na naman. Ang tunog ng keyboard sa opisina ay tila musika na paulit-ulit, ang ritmo ng bawat araw na pare-pareho. Nakaupo ako sa harap ng monitor, nagpapanggap na may ginagawa, habang ang mga mata ko ay lihim na tumitingin sa kanya. Siya, si Clara, ang dahilan kung bakit maaga akong gumigising tuwing umaga kahit gaano kahirap bumangon. Seryoso siyang nagbabasa ng isang dokumento, ang buhok niyang mahaba ay nakaipit sa likod, ngunit may ilang hibla na bumagsak malapit sa kanyang pisngi. Minsan, kapag natatawa siya sa isang biro ng katabi niyang si Marco, napapatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang mga tingin ko, ngunit sa bawat sulyap niya, bigla akong nagkukunwari na abala sa trabaho. Ang simpleng good morning mula sa kanya ay sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hanggang doon lang ako, hanggang tingin, hanggang nangiti. Hindi ko kayang magsalita ng mas mahaba, hindi ko kayang magbukas ng usapan na lampas sa trabaho. Ano ba kasing sasabihin ko? Paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman kong ito nang hindi siya naguguluhan, nang hindi niya ako iiwasan? Anton, paki-review naman ng report na ito, ha? Sabi niya kanina habang inaabot ang papel sa akin. Napatigil ako,
Parang nag-freeze ang buong mundo habang naririnig ko ang boses niya. Ang bangon niya, hindi matapang pero sapat para tumatak sa utak ko. Nang magtama ang mga mata namin, nagmukha akong tanga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kaya tumango na lang ako at tinanggap ang papel. Thanks, sabi niya sabay ngiti at bumalik siya sa kanyang desk. Saktong bumagsak ang ballpen ko sa sahig. Sinubukan kong kunin ito pero ang kamay ko'y nanginginig. Nakakatawa, di ba? Ang laki-laki kong tao pero sa harap niya, parang nagiging maliit ako. Parang nawawala ang lakas ng loob ko. Tanghali na. Nagkayayaan ang team na kumain sa kantin pero ako, nagpaiwan. Ayokong makasabay si Clara. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang damdamin ko kapag kasama siya, lalo na kapag nagkakatawanan ng lahat. Ang hirap pero mas madali para sa akin ang umiwas kaysa harapin ang sitwasyon. Habang tahimik akong kumakain ng sandwich sa aking mesa, biglang sumulpot si Clara. Napatingin ako sa kanya, hindi ko inaasahan ang presensya niya. Anton, hindi ka ba sasabay sa kanila? Tanong niya. Nakangiti siya pero may bahagyang pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Ah, hindi, okay lang. May tinatapos lang ako. Sagot ko habang pilit na hindi tumitingin ang diretso sa kanya. Sigurado ka? Tanong niyang muli pero hindi na ako sumagot. Tumango lang ako at nagmukhang abala sa paglagok ng tubig. Tumayo siya sa tabi ko sandali bago tuluyang umalis. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may gusto siyang sabihin. O baka naman ako lang ang nag-iisip ng ganito. Hapon na. Nag-aayos si Clara ng kanyang gamit sa desk, mukhang papunta na siya sa meeting room. Bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Anton, ikaw yata ang next presenter ha? Good luck. Sabi niya sabay kindat. Hindi ko alam kung anong mas nakakakaba, ang presentation o ang kindat niyang iyon. Pinilit kong mag-focus pero habang naglalakad ako papunta sa meeting room, tanging siya lang ang nasa isip ko. Paano kaya kung malaman niya ang nararamdaman ko? Paano kung sabihin ko? Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang sirain ang magandang pagkakaibigan namin. Sa loob ng meeting room, habang nagtatalakay ako ng data, may kakaibang nangyari. Sa gilid ng mata ko, nakita ko siyang nakatingin. Hindi ko alam kung iniisip niya ang sinasabi ko o kung ini-evaluate niya ako, pero naramdaman kong kakaiba ang tingin niya. Para bang may tanong, para bang may alam siya. Napalunok ako. Tumigil saglit ang presentasyon ko, pero agad ko itong binawi. Pagkatapos ng meeting, lumapit siya sa akin. Anton, ang galing mo kanina. Medyo tense na tense ka lang, pero okay naman. Salamat, sagot ko habang sinisikap na huwag magpakita ng emosyon. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may sinabi siya na nagpahinto sa mundo ko. Alam mo, Anton, parang ang dami mong tinatago. Ang dami mong hindi sinasabi. Sana, magsalita ka kung ano man yon. Minsan, ang hirap mag-pretend, di ba? Napatingin ako sa kanya, pero bago pa ako makapagsalita, iniwan niya akong nakatayo roon. Ang tanong niya ay tumama sa akin ng sobra. Alam ba niya? Naramdaman ba niya? O isang random na obserbasyon lang iyon? Habang naglalakad siya palayo, ang tunog ng kanyang takong ay parang bumibilang ng segundo. Bawat hakbang ay nagdadagdag ng tensyon sa pagitan namin. Sa mga sandaling iyon, para bang gusto kong habulin siya, gusto kong sabihin ang lahat, pero hindi ko magawa. Ang daming tanong sa isip ko, pero ang isang bagay lang ang sigurado. May nararamdaman din siya, at parang hindi ko na kayang magpanggap pa. Nagsimula ang araw ko tulad ng dati. Maaga kong pinuntahan ang opisina, nakikipagkamustahan sa ilang kasamahan at tahimik na nag-aabang sa pagdating niya. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may sariling oras ang mundo kapag siya ang nasa paligid. Ang bawat galaw niya, kahit gaano kasimple, ay parang sinadyang humuli ng atensyon ko. Sa tuwing nangumingiti siya, lahat ng bagay sa paligid ay tila nawawala sa focus. Siya lang ang malinaw.
Kanina, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa desk ko, naramdaman ko ang bahagyang paglapit niya. Nang hindi ko inaasahan, ang boses niya, malambing at puno ng sigla, ay tumawag sa pangalan ko. May problema ba sa report na sinubmit ko kahapon? Tanong niya, sabay bahagyang pagyuko upang makita ang screen ng laptop ko. Napalunok ako, pilit inaayos ang sarili. Ang amoy ng kanyang pabango ay biglang umakyat sa ilong ko at sa sandaling iyon parang hindi ko na alam kung paano huminga. Wala naman, sagot ko, pero alam kong hindi ko kayang itago ang bahagyang panginginig ng boses ko. Lihim kong sinisisi ang sarili, bakit ba ang hirap kumilos ng normal kapag siya ang kausap ko? Nagbigay siya ng isang nangiti at mabilis na bumalik sa kanyang desk. Ngunit naiwan sa akin ang pakiramdam na para bang may sinabing higit pa ang nangiting iyon. Sa buong maghapon, hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Ang paraan ng pagkilos niya, ang paraan ng pakikitungo niya sa iba, lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin kung bakit araw-araw akong nahuhulog sa bitag na ito. Pero alam kong hindi dapat. Isa siyang katim, isang kasamahan sa trabaho. Kung sakaling malaman niya ang nararamdaman ko, paano kung magbago ang lahat? Paano kung ang maganda naming samahan ay tuluyang masira? Ngunit kahit anong pilit kong pigilan ang sarili, may mga pagkakataon talagang hindi ko maiiwasan. Tulad na lang nung tanghali, nang sabay kaming mag-lunch sa pantry. Naupo siya sa tapat ko, hawak ang kanyang cellphone habang tumatawa sa isang meme na ipinakita ng isa naming office mate. Ang tunog ng tawa niya ay parang musika sa pandinig ko at sa kabila ng ingay sa paligid, siya lang ang naririnig ko. Nahuli ko ang sarili kong nakatitig ng matagal, kaya agad kong ibinaling ang mata ko sa plato ko. Nakakahiya. Pero sa totoo lang, ang hirap umiwas. Pagkatapos ng lunch, bumalik kami sa aming desks. Sa gitna ng trabaho, bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Pwede bang ikaw ang mag-check nitong presentation ko? Parang may kulang aniya sabay lapag ng laptop niya sa harapan ko. Tumango ako, sinusubukang magpanggap na kalmado. Habang tinitingnan ko ang slides niya, naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Malapit, masyadong malapit. Umupo siya sa isang bakanting upuan, nakasandal at nakatingin sa screen. Ang init ng kanyang braso na halos sumasagi sa akin ay tila nagpapataas ng kabog ng puso ko. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga detalye tungkol sa kanya, ang paraan ng pagkakahulma ng kanyang mukha, ang maliliit na galaw ng kanyang daliri habang nagtatype, ang pagkakahawi ng kanyang buhok na tila perpekto kahit hindi sinasadya. Napansin niyang hindi agad ako nakakagalaw. Okay ka lang ba? Mukhang natulala ka? Tanong niya, may bahagyang nangiti sa labi. Napalunok ako. Oo, pasensya na. Iniisip ko lang kung paano ayusin itong part na ito. Sagot ko. Pilit na nilalabanan ang pag-iwas ng tingin. Makalipas ang ilang oras natapos din namin ang presentation. Salamat ha, ang galing mo talaga, sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Isang simpleng kilos ngunit ang epekto nito sa akin ay hindi simpleng maipaliwanag. Tumango lang ako, pero sa loob-loob ko, ang damdamin ko ay parang dumadagundong na kulog sa kalangitan. Akala ko magtatapos ang araw tulad ng dati. Ako, tahimik na nagtatago ng damdamin. Siya, masaya at walang idea sa tunay kong nararamdaman, pero hindi. Habang nagliligpit ako ng gamit, bigla siyang lumapit sa desk ko. May lakad ka ba mamaya? Tanong niya, may kakaibang tono sa boses. Napatingin ako sa kanya, nagtataka. Wala naman. Bakit? Sagot ko. Nagkibit balikat siya, pero ang mukha niya ay tila may sinasabi. Pwede ba kitang maabala? May gusto sana akong sabihin. Parang tumigil ang oras. Ang bigat ng sinabi niya ay bumagsak sa akin, pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sige. Ano yon? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng kaba sa dibdib. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay parang may tensyon na hindi ko pa nakikita noon. Hindi siya agad sumagot,
ngunit ang bawat segundo ng katahimikan ay tila tumatagal ng masyadong mahaba. Sa totoo lang, simula niya, ngunit bigla siyang tumigil. Umiling siya at parang nag-isip ng mas mabuting paraan para sabihin ang nasa isip niya. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit parang may kakaiba sa kanya? Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, bigla niyang binaling ang tingin sa telepono niya na tumunog. Sandali lang, sabi niya, sabay sagot sa tawag. Sa tono ng boses niya, halatang kilala niya ang nasa kabilang linya. "Oh, ikaw pala," sambit niya, at ang ngiti niya ay bumalik. Masaya, masigla, tila walang tensyon. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya ulit sa akin. "Pasensya na, pero mukhang kailangan ko nang umalis. Next time na lang siguro," sabi niya, sabay ngiti na parang walang nangyari. Tumango lang ako, ngunit ang bigat sa dibdib ko ay tila lalong bumigat. Ano ang gusto niyang sabihin? Bakit biglang nagbago ang lahat? At sino ang tumawag sa kanya? Sa sandaling iyon, alam ko, may bagay akong hindi alam. Lumapit si Mia sa aking mesa habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento para sa susunod na presentasyon. Amoy ko ang pamilyar na bango ng kanyang pabango, halong bulaklak at banayad na tamis, na sa tuwing naaamoy ko'y parang sinasakal ako ng damdaming matagal ko nang itinatago. Sa dami ng mga araw na magkasama kami sa opisina, hindi kailanman naging madali ang itago ang nararamdaman ko para sa kanya. "Adrian, pwede bang ikaw na ang mag-present ng mga figures mamaya? Hindi ako sigurado sa mga detalye," sabi niya sabay ng ngiti. Ang mga mata niyang tila laging may liwanag ang tumingin sa akin at para akong natutunaw sa ilalim ng kanyang tingin. "Sure, Mia, ako na ang bahala," sagot ko, pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Pero ang totoo, ang bawat sandali na magkasama kami ay isang labanan sa pagitan ng puso at utak. Ang puso ko gusto siyang yakapin at iparamdam kung gaano ko siya kamahal. Ang utak ko pilit na sinasabing hindi ito tama, hindi ito ang tamang panahon, hindi ito ang tamang sitwasyon. Pagkatapos niyang humakbang palayo, napatingin ako sa kanyang likuran. Ang bawat kilos niya, kahit gaano kasimple, ay tila sinadya para guluhin ang mundo ko. Sa loob ng 3 taon naming magka-team sa proyekto, natutunan kong kabisado ang mga hilig niya, ang paborito niyang kape, ang playlist niya sa Spotify, ang paraan ng pagtaas ng kilay niya kapag may hindi siya nagugustuhan sa report. Pero kahit gaano ko siya nakikilala, tila imposible pa rin ang distansya sa pagitan namin. Siya, ang babaeng puno ng sigla, laging sentro ng atensyon. Ako, ang lalaking tahimik, palaging nasa gilid. Habang lumalapit na ang oras ng meeting, naramdaman ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa kaba para sa presentation. Sanay na ako roon. Kundi dahil sa ideya na magkasama na naman kami, sa iisang silid, magkatabi, at pilit kong ipepeke ang pagiging normal. Nang dumating ang oras, naupo kami sa harapan ng conference room. Habang binubuksan ko ang laptop para ipakita ang slides, naramdaman ko ang init ng kanyang balikat na halos sumagi sa akin. Napakaliit na bagay, pero sapat na para magulo ang isip ko. Habang nagpapaliwanag ako sa team, narinig ko ang boses niya sa likod ko. Nagtanong tungkol sa isa sa mga figures sa presentation. Tumigil ako saglit, hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko. "Adrian," sabi niya, at para bang may kakaibang bigat ang bawat pantig. Pinilit kong sagutin ang tanong niya ng maayos, pero alam kong may bahid ng pagkalito ang boses ko. Sana hindi nila napansin. Sana hindi niya napansin. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ang meeting at unti-unti nang nag-alisan ang mga tao sa conference room. Naiwan kami ni Mia tulad ng dati. Palaging ganito ang eksena. Kami na lang ang huling nagliligpit ng mga gamit, nagkakabanga ng mga kamay sa pag-aayos ng mga papers. "Magaling ang presentation mo kanina," sabi niya habang inaayos ang kanyang notebook.
Salamat sa pag-takeover. Walang anuman, sagot ko sabay iwas ng tingin. Alam kong kung magtatagal pa ang usapan, baka hindi ko na mapigilan. Pero may isang bagay sa tono niya ngayon, parang may gusto siyang sabihin ngunit pinipigil. Adrian, tumigil siya at tumingin sa akin, mas malalim kaysa sa dati. May tanong ako. Napahinto ako sa pag-aayos ng laptop. Tumayo siya sa harapan ko, tila nag-aalinlangan pero may determinasyon sa kanyang mga mata. May nararamdaman ka ba para sa akin? Tanong niya, direkta, walang paligoy-ligoy. Biglang parang tumigil ang mundo. Ang tunog ng aircon, ang paggalaw ng mga tao sa labas ng salamin ng conference room, lahat ng iyon ay nawala. Ang natira na lang ay kami, ang tanong niya at ang di may paliwanag na bigat sa dibdib ko. Paano niya nalaman? May ginawa ba akong mali? Ilang segundo akong hindi makapagsalita, hindi makakilos. Mia, bakit mo tinatanong yan? Tanong ko, pilit na nililihis ang usapan. Simple lang naman, ayoko ng mga bagay na hindi malinaw, Adrian. Kung may nararamdaman ka, gusto ko lang malaman. Humakbang siya palapit sa akin, halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Ang mga mata niya, puno ng tanong, puno ng inaasam na sagot. Pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ang damdamin ko, parang isang bomba na handa ng sumabog, pero pilit kong pinipigil. Alam kong komplikado ang sitwasyon. Hindi ko kayang sirain ang anumang meron kami ngayon, ang pagiging magkaibigan, ang pagiging magka-team. Mia, nagsimula ako pero bago ko pa masabi ang susunod na salita, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Si Mark, isa sa mga ka-team namin, ang pumasok. Uy, sorry, naiwan ko pala yung phone ko dito, sabi niya, sabay ngiti. Ang tensyon sa pagitan namin ni Mia na parang isang manipis na sinulid ay biglang naputol. Agad akong umatras at si Mia naman ay tila biglang nagbago ang ekspresyon, bumalik sa normal niyang ngiti. Okay, nandito pa naman, sagot niya kay Mark, sabay abot sa telepono. Pinalis niya ang anumang bahid ng emosyon sa kanyang mukha at ako naman ay nanatiling tahimik. Umalis si Mark matapos kunin ang telepono at naiwan ulit kaming dalawa. Pero iba na ang hangin sa silid. Hindi na niya inulit ang tanong. Sa halip, kinuha niya ang bag niya at tumingin sa akin na parang sinasabing, bukas na lang natin ituloy. Habang palabas siya ng conference room, naramdaman kong parang may pader na bumagsak sa pagitan namin. Ang tanong niya, hindi ko masagot, pero alam kong hindi iyon basta mawawala. Ang usapan namin ni Mia kaninang umaga ay tila isang ordinaryong diskusyon tungkol sa proyekto. Nakayuko ako habang binabasa ang mga detalye sa laptop, pero ang bawat galaw niya, ang paraan ng pagsasalita, ang bahagyang pagtaas ng kilay kapag may punto siyang gustong bigyang diin, ay para bang sumisigaw sa akin, hinihinging pansinin ko siya sa paraang hindi ko kayang ipakita. Ano sa tingin mo, Ramon? Mukhang achievable ba ito bago mag-deadline? Tanong niya, sabay tingin sa akin na may halong pagkabahala. Parang hiniwa ang dibdib ko. Gusto kong sabihin na kahit ano pa ang mangyari, gagawin ko ang lahat para sa kanya, para lang makita siyang masaya. Pero syempre, hindi ko iyon sinabi. Tinugunan ko siya ng isang impormal na tango. Oo naman, kaya natin to. Nakangiti siya pero may bahagyang pagkunot sa kanyang noo na tila nag-aalala pa rin. Gusto kong haplusin ang noo niyang iyon, alisin ang anumang alalahanin sa isip niya, pero ano ang karapatan ko? Isa lang akong ka-team niya. Hindi ko dapat ilagay ang sarili ko sa posisyong iyon. Hindi ko dapat hayaan ang damdamin ko na bumalot sa pagitan naming dalawa. Habang nagpatuloy ang araw, mas napansin ko ang mga detalye niya. Ang paraan ng paghahawak niya sa ballpen, ang ritmo ng kanyang pagtipa sa keyboard, ang mahinang paghinga tuwing nakatuon ang pansin niya sa screen. Nagiging mas mabigat ang pakiramdam ko sa bawat minuto, parang may bagay na gustong kumawala mula sa loob ng dibdib ko.
pero hindi pwede. Hindi kailanman pwede. Pagkatapos ng lunch break, nagkaroon kami ng panibagong meeting. Pareho kaming nakaupo sa dulo ng conference table at kahit maraming tao sa loob ng silid, parang kami lang ang naroon. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko maiwasang tumitig sa mga graph at presentation slides ng mas matagal kaysa kinakailangan. Sa tuwing magsasalita siya, parang ang bawat salita niya ay tumatago sa akin. Hindi dahil sa ideya, kundi dahil sa tunog ng boses niya kung paano niya tinatapos ang bawat pangungusap na may kasamang ngiti o bahagyang pagtaas ng kanyang tingin. Tama na yan, Ramon. Masyado mong dinidibdib, sabi niya sa akin matapos ang meeting. Lumapit siya sa desk ko, dala-dala ang tasa ng kape niya. Mukhang ikaw na ang susunod na mas stress sa team natin. Natawa ako pero ang totoo, hindi stress ang nararamdaman ko. Isa iyong halo ng kaba, pagnanasa at kawalan ng pag-asa. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero paano? Paano ko sasabihin ang nararamdaman ko nang walang masisira? Okay lang ako. Ikaw ang dapat magpahinga. Hindi ka tumigil magtrabaho buong araw. Sagot ko, pilit na nilalabanan ng kilig na nararamdaman ko sa kanyang presensya. Ngumiti siya at bigla niyang itinulak ang tasa ng kape sa harap ko. Sige, ikaw na muna ang uminom nito. Mukhang mas kailangan mo. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang kape. Ang simpleng galaw na iyon, ang pag-abot niya ng tasa sa akin, ay parang senyales na may espesyal sa pagitan namin. Kahit pa alam kong maaaring isa lang, iyong simpleng kabaitan. Pero sa puso ko, pilit kong binibigyan ng kahulugan ang bawat kilos niya, bawat salita, bawat tingin. Pag-uwi ko ng bahay, nakaupo ako sa sofa, hawak ang tasa ng kape na hindi ko nagawang ubusin. Tumitig ako sa likidong natitira sa loob, iniisip kung bakit mahirap aminin ang nararamdaman ko. Takot ba? Oo, pero higit sa takot, may malalim na pangamba. Paano kung hindi niya ako makita sa parehong paraan? Paano kung mawala ang koneksyon namin kapag nalaman niya ang totoo? Nasa kalagitnaan ako ng mga tanong sa sarili nang bigla kong naalala ang sinabi niya kanina. Mukhang mas kailangan mo. Parang may kahulugan ang bawat salitang iyon, pero hindi ko alam kung totoo ba o iniisip ko lang. Kinabukasan, maaga akong dumating sa opisina, pero laking gulat ko nang makita si Mia na naroon na. Nakaupo siya sa desk niya, tila nakikipag-usap sa telepono. Hindi ko gustong makinig, pero hindi ko maiwasan. Oo. Magkita tayo mamaya. Excited na rin ako, sabi niya. May kasamang ngiti na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Isang ngiting tila mas malalim, mas masaya. Tumigil ang mundo ko. Sino ang kausap niya? Bakit siya masaya sa ganitong paraan? Hindi ko alam kung bakit ako biglang tumalikod, pero hindi ko kinaya ang makita siyang ganoon. Masaya, pero hindi dahil sa akin. Habang naglalakad ako pabalik sa pwesto ko, naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Parang may bagay na bumagsak sa loob ng dibdib ko. Isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung paano ko haharapin siya pagkatapos ng narinig ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Nang magtama ang mga mata namin sa hapon, habang papalapit siya sa desk ko, nagpakawala siya ng nangiti. Isa sa mga nangiti niya na palaging bumubura ng lahat ng takot ko. Pero ngayon, hindi ito gumana. Sa halip, lalong lumalim ang sakit. Ramon, may lakad ka ba mamaya? Tanong niya, tila walang alam sa nararamdaman ko. Umiling ako, hindi ko nagawang magsalita. Good, samahan mo ako. May kailangan akong bilhin sa mall pero medyo nag-aalala ako na mag-isa. Alam mo naman, hindi ako sanay sa ganon, sabi niya, nakangiti pa rin. Tumango ako, pilit na nilalabanan ang kabang nararamdaman. Pero sa likod ng utak ko, hindi ko maiwasang magtanong. Sino ang kausap niya kaninang umaga? At bakit parang may bahagi ng puso ko ang gustong tumigil sa pagtibok?
Sa araw na iyon, hindi ko inaasahan ang mangyayari. Sa totoo lang, akala ko'y magiging isa na namang ordinaryong araw sa opisina. Isang araw ng paglalaban ng sarili kong damdamin, ng pag-iwas sa mga tingin niya, ng pagtanggap na hindi kailanman magiging kami. Ngunit sa bawat hakbang ko papasok ng building, parang may kakaibang bigat sa hangin. Hindi ko mawari kung bakit. Pagdating ko sa floor namin, naroon siya, katulad ng dati. Nakaupo siya sa kinaugalian niyang pwesto, nakayuko habang abala sa laptop. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha. Parang sinadya ng araw na bigyang diin ang ganda niya. Umupo ako sa desk ko pero hindi ko maiwasang lingunin siya. Nakakabaliw. Araw-araw ko siyang nakikita pero araw-araw pa rin akong napapahanga. Paano ba nangyari na ganito ang epekto niya sa akin? Good morning! Bati niya nang mapansin niya ang pagdating ko. Napangiti ako, pilit, kahit ang puso ko'y tila nagdurugo sa tuwing naririnig ko ang boses niya. Ang simple ng mga salitang iyon, pero sa akin, parang isang hamon. Paano ko ba magagawa na manatiling kalmado sa harap niya? Good morning din, sagot ko, tumangulang at nagkunwaring abala sa email. Pero sa bawat pindot ko sa keyboard, naririnig ko ang tawa niya sa background, ang masayang tugon niya sa kausap niya sa kabilang linya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong, sino kaya ang kausap niya? Bakit ang saya-saya niya? Ang damdamin ko para sa kanya ay parang isang lihim na apoy. Sinusubukan kong itago, pero minsan, kahit anong gawin ko, lumalabas ito sa mga kilos ko. Sa tuwing nag-uusap kami, sa tuwing nagkakasama kami sa mga meeting, hindi ba halata kung paano ko siya tinitingnan? Paano ko hinahangaan ang bawat galaw niya? Alam kong mali, alam kong hindi dapat. Pero paano mo pipigilan ang puso mo kung araw-araw kang kinakain ng damdamin? Pagdating ng tanghali, sabay kaming nagpunta sa pantry. Hindi ko alam kung sinadya niya o nagkataon lang, pero sa maliit na espasyo ng pantry, naramdaman ko ang presensya niya ng mas malapit. Tumayo siya sa tabi ko habang naghahanda ng kape. Nakakabingi ang katahimikan. Pareho kaming abala sa ginagawa, pero alam kong nararamdaman niya rin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. May gagawin ka ba mamayang gabi? Bigla niyang tanong, kaswal, pero ang tono ng boses niya ay parang may ibang ibig sabihin. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya malambing at puno ng tanong. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang dami kong gustong sabihin na sana, oo, gusto ko siyang makasama. Na sana wala akong ibang plano kundi ang makipag-usap sa kanya. Makilala siya ng higit pa. Pero anong sinabi ko? Wala naman. Bakit? Sagot ko, pilit na pinapanatiling neutral ang tono ko. Hindi ko pwedeng ipakita ang nararamdaman ko. Hindi ngayon. May pupuntahan kasi ako mamaya. Iniisip ko kung gusto mong sumama. Sabi niya at ang simpleng alok na iyon ay parang isang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang kaba. Bakit niya ako iniimbitahan? Ano ang ibig sabihin nito? Baka hindi ako makapunta, may kailangan akong tapusin, sagot ko, kahit wala naman talaga akong gagawin. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinanggihan. Siguro dahil natatakot ako. Natatakot akong baka sa sandaling sumama ako, mas lalo lang akong mahulog sa kanya. Mas lalo akong mahirapang itago ang nararamdaman ko. Ngumiti siya, pero may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Okay, next time, siguro, sabi niya at muling bumalik sa kanyang kape. Ang simpleng sagot na iyon ay parang dagok sa akin. Bakit ba ang hirap? Bakit ba hindi ko maamin? Bumalik ako sa trabaho pero hindi ko na maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. Gusto ko siyang puntahan, gusto ko siyang kausapin, gusto ko siyang yakapin at sabihin, oh, sasama ako. Sasama ako kahit saan mo ako dalhin. Pero hindi ko magawa. Ang takot ko ang palaging nananaig hanggang sa dumating ang hapon at bigla siyang tumayo mula sa desk niya. Lumapit siya sa akin, may hawak na envelope.
Pwede ba kitang istorbohin saglit? Tanong niya. Seryoso ang mukha. Tumango ako kahit ang puso ko ay kumakabog. Ano na naman kaya ito? Inabot niya sa akin ang envelope. Para sa iyo, sabi niya at pagkatapos ay umalis siya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bigat ng envelope na iyon sa kamay ko. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang nakita ko sa loob ay isang piraso ng papel, isang sulat. Ang mga mata ko ay mabilis na tumakbo sa bawat linya ng sulat. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga salitang nakasulat doon. Ngunit ang huling bahagi ng sulat ang tumagos sa puso ko. Alam kong may nararamdaman ka para sa akin. At alam kong mali. Pero gusto kong malaman mo na nararamdaman ko rin ito. Araw-araw. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang magkunwari. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa ng paraan. Napatigil ang mundo ko. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman? At higit sa lahat, ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam kung bakit parang mas mabilis ang takbo ng oras tuwing magkasama kami sa opisina. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng mesa, malapit sa bintana, habang ang mga sinag ng araw ay naglalaro sa kanyang mukha. Para bang nilalambing ng liwanag ang bawat detalye ng kanyang mata, labi at pisngi. Nakakabaliw. Pero ano nga bang magagawa ko? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, hindi ko pwedeng ipakita. Okay team, sabi ni Claire, ang aming supervisor, habang inilalapag ang projector remote. Final revisions na ng proposal, kailangan niyo itong ipasa bukas. Tumango ako, ngunit ang atensyon ko ay nasa kanya. Si Mia, ang babaeng araw-araw kong kasama, ngunit hindi ko kailanman maabot. Nakangiti siya habang binabasa ang mga nakasulat sa papel, tila iniisip kung paano mas mapapaganda pa ang aming trabaho. Ang masakit, alam kong hindi lang siya magaling sa ginagawa niya. Mabait din siya, maalaga at masayahin. At ako ang lalaking palaging nasa likod niya, tahimik pero laging nakatingin. Adrian, naputol ang pag-iisip ko nang biglang tawagin ni Claire ang pangalan ko. Ikaw ang bahala sa pag-check ng final layout, ha? Siguraduhin mong tama ang lahat bago natin ipasa. Tumango ulit ako, pilit na nagkukunyaring normal ang lahat. Oo, noted. Nagkatinginan kami ni Mia. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang init sa tingin niya. Baka imahinasyon ko lang, baka nagkataon lang. Pero sa bawat pagkakataon na nagtatama ang aming mga mata, parang may kung anong bumibigat sa dibdib ko. Hindi sakit, pero hindi rin tamang saya. Para bang pinapaalala sa akin ng tingin niya ang lahat ng hindi ko maamin. Pagkatapos ng meeting, nagpaiwan si Mia. Napansin kong nakaupo pa rin siya sa mesa habang ang lahat ay nagmamadaling lumabas para mag-lunch. Lumapit ako para tanungin kung okay lang siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil gusto kong makasama siya kahit saglit. Siguro dahil gusto kong marinig ang boses niya. Mia, tawag ko. Hindi ka ba magla-lunch? Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, para bang tumigil ang mundo. Hindi muna, sagot niya. Gusto ko lang tapusin ito para hindi na ako mag-cram mamaya. Tumango ako, pilit na iniintindi kung bakit mukhang mas seryoso siya ngayon kaysa sa dati. Ah, gusto mo bang tulungan kita? Ngumiti siya at sa ngiting iyon parang may kung anong tumusok sa puso ko. Talaga? Sigurado ka bang okay lang? Tanong niya. Oo naman, sagot ko, pilit na tinatago ang kabog ng dibdib ko. Umupo ako sa tabi niya at ang bawat galaw niya, ang bawat paghinga, parang musika sa pandinig ko. Habang nagpapaliwanag siya tungkol sa mga dapat baguhin sa layout, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapatitig sa kanya. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang kamay, ang pagtaas ng kilay niya tuwing may naiisip na ideya. Ang pagangiti niya kapag nasasabi niya ang gusto niyang mangyari. Lahat ng iyon parang isinumpa kong alalahanin habang buhay. Adrian, tawag niya bigla na nagpagising sa akin mula sa pag-iisip. Okay lang ba to? O masyado bang marami? Hindi, sagot ko. Agad na nagkunwaring may naiintindihan. Tama lang? Maganda nga eh.
Napangiti siya ulit pero may kung anong lungkot sa mga mata niya. Salamat ha. Alam mo minsan ang hirap din magtrabaho ng mag-isa. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero naramdaman ko ang bigat sa tono ng boses niya. Mia, may problema ba? Tanong ko, hindi sigurado kung tama bang itanong iyon. Umiling siya pero hindi ko kayang paniwalaan ang sagot niya. Wala, normal lang siguro, pagod lang. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi siya kailangang mag-isa, na lagi akong nandito. Pero paano? Paano ko ipapaliwanag na ang bawat araw na magkasama kami ay parang torture sa akin? Ang makita siyang nangumingiti pero hindi ko magawang yakapin. Ang marinig ang boses niya pero hindi ko masabi kung gaano ko siya hinahangaan. Tumingin siya ulit sa akin at sa sandaling iyon, parang may kung anong tanong sa mga mata niya. Adrian, tawag niya, mas mahina, mas malalim. May itatanong ako, pero sana huwag kang magalit. Napakunot ang noo ko. Ano yon? Bumuntong hininga siya at para bang ang simpleng kilos na iyon ay nagpaikot sa mundo ko. Bakit parang iniiwasan mo ako minsan? Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Parang lahat ng sikreto ko ay biglang nalantad. Lahat ng pagtatago ko ay nasira sa isang tanong. Mia, hindi kita iniiwasan. Sagot ko, pilit na kalmado. Baka nami-misinterpret mo lang. Tumango siya pero halata sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Kasi minsan parang may gusto kang sabihin pero hindi mo sinasabi. Hindi ko alam kung paano pipigilan ang sarili ko. Parang lahat ng emosyon ko ay gustong sumabog sa sandaling iyon. Pero bago pa ako makapagsalita, tumayo siya, bitbit ang papel sa mesa. Sorry Adrian, siguro ako lang to. Mag-lunch na ako. At iniwan niya ako roon, mag-isa, habang ang mga tanong niya ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ko. Pero bago siya tuluyang lumabas ng pinto, bigla siyang tumigil. Alam mo, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pahiwatig na baka lang nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Pero bago ko pa iyon maiproseso, umalis siya, naiwan akong tulala. Pagtingin ko sa mesa, may naiwan siyang papel. Sa gilid nito, may nakasulat na isang simpleng tanong. Sigurado ka bang walang gusto? Sa loob ng opisina, tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng mga daliri na pumipindot sa keyboard at paminsan-minsang pagring ng telepono. Nakaupo ako sa harap ng monitor, kunway abala sa pagsusuri ng mga datos, pero sa totoo lang, ang utak ko'y lumilipad sa kabilang bahagi ng kwarto, sa kanya. Si Lian. Nakita ko siyang tumayo mula sa kanyang desk, hawak ang isang folder. Ang bawat galaw niya, kahit gaano kasimple, parang bumabagal ang oras. Isang iglap, napansin kong nakatingin ako sa kanya ng mas matagal kaysa dapat. Mabilis kong ibinalik ang tingin sa screen, umaasang hindi niya napansin ang pagkakatingin ko. Gabriel, tawag niya sa akin. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Parang narinig ko ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Nakangiti siya habang papalapit, hawak ang folder na tila may dokumentong kailangan niyang ipasa sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, umikot ang mundo ko. Pilit kong inisip kung paano ako magpapakatatag sa harap niya. Pwede bang ikaw na ang mag-review nito? Medyo urgent daw, sabi ni Sir, wika niya. Malambing ang boses niya pero may bahid ng kaseryosohan. Tumango ako, pilit na pinapanatili ang normal na ekspresyon sa mukha ko. Hindi ko gustong magpakita ng kahit anong senyales na may nararamdaman ako para sa kanya. Oo, ako na bahala, sagot ko habang kinuha ang folder mula sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kalapit ang mga daliri namin. Parang may kuryenteng dumaan sa pagitan namin, pero alam kong imahinasyon ko lang iyon. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang desk.
Naiwan akong nakatingin sa likod niya, pinipilit kontrolin ang sarili kong damdamin. Bakit ba ang hirap? Araw-araw ko siyang nakikita, araw-araw ko siyang nakakausap. Pero araw-araw ko ring tinatago ang nararamdaman ko. Hindi ko maamin, hindi ko kayang sabihin, takot ako sa kung ano ang mangyayari kapag nalaman niya. Masisira ba ang samahan namin sa trabaho? O baka masaktan lang ako kapag nalaman kong hindi niya ako gusto? Sa buong maghapon, pilit kong inilihis ang atensyon ko. Binusisi ko ang mga papel sa folder na iniwan niya, pero kahit anong gawin ko, bumabalik ang isip ko sa kanya. Ang tunog ng tawa niya, ang paraan ng pagkurap ng kanyang mata tuwing nakikinig siya, ang simpleng galaw ng kanyang kamay habang nagtatype. Lahat ng kilos niya parang may mahika. Lumipas ang oras at nagdesisyon akong tapusin ang trabaho ko ng mas maaga. Lumabas ako ng opisina at naglakad papunta sa pantry para kumuha ng tubig. Akala ko makakatakas ako sa tensyon, pero naroon siya, nakaupo sa isang sulok, hawak ang tasa ng kape. Nang makita niya ako, ngumiti siya. "Gabriel, tamang-tama. Halika, samahan mo ako," sabi niya. Tumango ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Umupo ako sa harap niya, pilit na pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Normal lang dapat ang usapan namin, pero bakit parang ang bigat ng hangin? Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakadarama nito o pati siya. "Ang seryoso mo yata kanina," bigla niyang sinabi. "May problema ba?" "Naku, wala naman." Mabilis kong sagot, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Tumingin siya sa akin, parang sinusuri ang mukha ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang tingin niya'y mas malalim kaysa dati. Napalunok ako, hindi sigurado kung anong sasabihin. "Gabriel, alam mo ba," bigla niyang sambit, "lagi kitang hinahangaan. Ang galing mo sa trabaho, ang bait mo pa." Minsan iniisip ko, paano mo napapanatili yung ganung ugali? Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Hinahangaan niya ako. Hindi ko alam kung paano ko irerespeto ang nangiti ko. Gusto kong ngumiti ng malaki, pero parang may hadlang. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang nararamdaman ko. Pero bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya. "Alam mo ba, minsan iniisip ko, kung may gusto kang sabihin, huwag kang mag-alinlangan. Hindi ko alam pero parang may tinatago ka." Napako ako sa upuan. Muntik ko nang mabitawan ang baso ng tubig. Anong ibig niyang sabihin? Alam niya ba? Pinagpapawisan ako pero pilit kong pinanatili ang ekspresyon ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang sinabi niya. Parang nilalagyan niya ako ng spotlight. Hinihintay ang tugon ko. Bago pa ako makapag-isip ng maayos, tumayo siya. Ang bilis ng mga pangyayari, pero bago siya lumayo, hinawakan niya ang balikat ko. Malambing ang kilos pero sapat na para tuluyang bumagsak ang depensa ko. "Gabriel," wika niya, mababa ang tono. "Huwag kang matakot, hindi mo kailangang itago." Tumalikod siya at lumabas ng pantry. Iniwan akong nakaupo, tila nabalot ng misteryo. Anong ibig niyang sabihin? Alam niya ba ang nararamdaman ko? Pero bakit ganun ang mga salita niya? Sa loob-loob ko, may halong takot at pag-asa. Hindi ko alam kung dapat bang umamin na ako o maghintay pa. Nakatitig ako sa monitor, kunwari may ini-edit na report, pero ang totoo'y hindi ko na mabasa ang mga salita sa screen. Naririnig ko ang malambing niyang boses sa kabilang cubicle, tumatawa sa biro ni Adrian, isa sa mga ka-team namin. Hindi ko alam kung bakit ako napapakamot ng ulo tuwing may ganitong eksena. Parang may tumutusok sa dibdib ko tuwing nakikita kong masaya siya. Pero hindi sa akin. Mula sa gilid ng aking mata, nakita ko siya. Si Mika. Ang babaeng araw-araw kong kasama sa opisina. Ang babaeng nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Pero hindi ko masabi sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi niya alam. At siguro, mas mabuting ganito na lang. "Mark,
natapos mo na ba yung presentation para sa meeting mamaya? Tanong niya habang nakangiti, nakatayo sa harap ng desk ko, hawak ang kape niyang may pangalan sa tasa. Mika, napakasimple, pero ang dating sa akin ng pangalan niya ay parang musika sa pandinig ko. Ah, oo, eto na, papasa ko na sa'yo, sagot ko, pilit na itinatago ang kaba sa boses ko. Ngumiti siya ulit at sa isang segundo parang tumigil ang mundo. Parang kaming dalawa lang ang nasa loob ng opisina. Ang amoy ng kape, ang tunog ng keyboard. Ang mata niyang kumikinang kapag tumatawa. Gusto ko sanang sabihin sa kanya, Mika, mahal kita, pero sino ba ako para sirain ang tahimik naming samahan? Ay salamat! Grabe, ikaw talaga ang laging maaasahan dito sa team, sabi niya sabay tapik sa balikat ko. Napangiti ako, pero ang totoo, gusto kong sabihin, Mika, hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit ako ganito kasipag. Ikaw ang dahilan. Pero hindi ko magawa. Takot ako. Takot akong malaman niya ang nararamdaman ko at magbago ang lahat. Nagpatuloy ang araw, abala lahat sa kani-kaniyang ginagawa. Pero ako, sa likod ng bawat email na sinasagot ko, iniisip ko pa rin siya. Iniisip ko kung anong nararamdaman niya tuwing nangumingiti siya sa akin. Iniisip ko kung may pagkakataon bang nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Pagdating ng hapon, nagkaroon kami ng meeting. Magkatabi kami sa conference room gaya ng dati. Ang usapan tungkol sa proyekto, pero ang utak ko nakatuon sa kanya. Tuwing nagsasalita siya, parang musika ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. At tuwing ngumingiti siya, parang may maliwanag na ilaw na bumabalot sa buong kwarto. Mark, ano sa tingin mo? Okay ba tong plano natin para sa next phase ng project? Tanong niya bigla at lahat ng mata sa kwarto ay tumingin sa akin. Nagulat ako at muntik nang maibagsak ang ballpen na hawak ko. Ah, oo, okay naman. Medyo challenging pero achievable. Maganda ang pagkaka-layout ng strategy. Sagot ko, pilit na pinipilit na magmukhang kalmado. Tumango siya at ngumiti bago bumalik ang tingin niya sa projector screen. Ako naman, pilit na binabalik ang focus sa meeting kahit ang totoo siya lang ang nasa isip ko. Pagkatapos ng meeting, nagsimula ng magsiuwian ang mga tao. Pero ako, gaya ng dati, nanatili pa rin sa desk ko, nagpapanggap na may tatapusin pa. Gusto ko lang makita siya bago siya umalis at hindi nga ako nagkamali. Dumaan siya sa harap ko, bitbit ang bag niya at ngumiti. Mark, ikaw na naman ang last man standing ha? Biro niya. Tumawa siya ng mahina pero sa loob ko parang may tumama na naman sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano siya nagagawa kung paano niya napapalapit sa akin nang hindi niya namamalayan. Ah, medyo marami pang backlog eh. Ikaw, pauwi ka na? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Yeah, maaga bukas. May lakad din kasi ako ngayong gabi. Anyway, ingat ka, ha? Sabi niya sabay layas. Lakad lang siya ng lakad, hindi niya alam. Nakatitig lang ako sa kanya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. At doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong habulin siya, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Pero hindi ko magawa. Habang nag-aayos ako ng gamit, biglang tumunog ang phone ko. May notification, isang bagong message. Binuksan ko ang app and then nakita ko ang pangalan ni Mika. Nabasa ko ang text niya at parang tumigil ang oras. Mark, may gusto sana akong sabihin, pero hindi ko alam kung paano. Baka bukas na lang. Good night. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Bakit parang may kakaibang tono ang mensahe niya? Hindi ko alam kung paano ko tatawagin ang sarili ko. Nababaliw ba ako o sobrang umaasa? Habang naglalakad ako palabas ng opisina, paulit-ulit kong binasa ang mensahe niya. May tensyon, may misteryo, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Parang may mangyayari, parang may magbabago. Pero hindi ko alam kung ano. Pagdating ko sa opisina kaninang umaga,
Agad kong naramdaman ang bigat ng hangin, parang may kung anong kakaiba. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, kahit pa karaniwang maingay ang aming team dahil sa tawanan at kwentuhan. Sinilip ko ang workstation niya pero wala siya. Hindi ko alam kung bakit parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi pa siya late kahit kailan, kaya napaisip ako kung may nangyari ba sa kanya. Pilit kong ibinaling ang atensyon sa laptop, pero kahit anong gawin ko, hindi ko maialis sa isip ko ang tanong kung nasaan siya. Ilang oras ang lumipas, saka ko lang siya nakita. Dumating siya na may dalang kape at isang brown envelope. Bumungad ang ngiti niya sa lahat, pero hindi niya ako nilapitan. Karaniwan, siya ang unang bumabati sa akin tuwing umaga. Ngayon, parang may distansya. Para siyang dumaan na hangin, magaan pero hindi ko mahawakan. Napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata kahit papilit niyang ipinapakita ang kaswal na ngiti. May kung anong bumigat sa loob ko, pero hindi ko alam kung paano sisimulan ang tanong. Nagpatuloy ang araw na tila walang nangyari. Sinubukan kong maging normal, pero bawat galaw niya, bawat salita, bawat tila pag-iwas niya sa akin, parang may pako na tumutusok sa dibdib ko. Nasa isang meeting kami ng team at habang nagtatalakay ng proyekto, napansin kong hindi siya masyadong nakikisali. Karaniwan, siya ang pinakamaingay, ang pinakamasigla. Pero ngayon, parang ibang tao siya. Gusto ko siyang tanungin, pero paano ko sasabihin? Paano ko ipapakita na nag-aalala ako kung hindi ko maamin ang totoo kong nararamdaman? Lumapit siya sa akin pagkatapos ng meeting at doon ko lang naramdaman ang bigat ng presensya niya. Hindi siya nakatingin ng diretso sa mga mata ko habang inaabot ang isang folder. Pakibasa ito, kailangan natin para sa final report, sabi niya. Ang tono niya, kalmado, pero may bahid ng lamig. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin, pero iba talaga siya ngayon. Nang maisara niya ang folder at umalis, napatingin ako sa likuran niya, parang may hinahanap akong sagot sa mga galaw niya, sa bawat hakbang niya. Pero wala akong makuha. Pagdating ng tanghalian, hindi siya sumabay sa amin. Isa iyon sa mga bagay na hindi niya ginagawa, ang umiwas. Tumayo ako at nagkunwaring bibili ng tubig para sundan siya. Nakita ko siyang nakaupo sa isang bench sa labas ng building, mag-isa. Nilapitan ko siya, pero bago pa ako makaupo, nagsalita siya. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng oras mag-isa. Sabi niya, hindi tumitingin. Hindi ko na siya pinilit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Noon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng layo sa kanya. Pagbalik ko sa loob, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tiningnan ko ang folder na iniabot niya kanina. Binuksan ko ito, pero sa halip ng mga dokumento para sa report, ang bumungad sa akin ay isang liham. Hindi ko alam kung bakit may kaba sa dibdib ko habang binabasa ang unang linya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero kailangan kong sabihin. Napahinto ako, pilit nilalabanan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Habang binabasa ko ang mga sumunod na salita, unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang lahat. Sinabi niya sa liham ang dahilan ng kanyang pagiging tahimik, ang kanyang pag-iwas. Napag-alaman ko na may balak siyang mag-resign at hindi niya alam kung paano ipapahayag sa team, lalo na sa akin. Sa isang bahagi ng liham, may mga linyang tila tumagos sa puso ko. Alam kong magbabago ang lahat kapag sinabi ko ito, pero kailangan ko na. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, pero sana maintindihan mo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang dumilim sa paligid ko. Hindi ko na natapos ang liham. Bumalik siya sa workstation niya at nakita niya akong may hawak ng folder. Nagkatinginan kami at doon ko naramdaman ang bigat ng sandali. Sa wakas naipon ang lakas ko at tinanong siya, ito ba ang dahilan kung bakit iba ka ngayon? Hindi siya sumagot agad, pero tumango siya ng marahan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang mga salita, pero biglang lumabas ang tanong na matagal ko nang kinikimkim.
Kailangan mo ba talagang umalis? Hindi ba pwedeng manatili ka? Hindi ko alam kung naipakita ko ba ang totoong damdamin ko sa tanong na iyon, pero ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Tumitig siya sa akin. At sa unang pagkakataon ngayong araw, nakita ko ang lungkot na hindi niya kayang itago. Hindi ko kayang manatili sa sitwasyong ganito. May mga bagay na masyadong komplikado para ipaliwanag. Sagot niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gusto kong sabihin kung anong nararamdaman ko, pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumayo. Pasensya na. May kailangan pa akong tapusin, sabi niya, saka tumalikod. Hindi ko alam kung bakit, pero sa huling sandali ng pagtalikod niya, may kung anong bumagsak sa akin. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Hindi ito simpleng desisyon. May mas malalim na dahilan at alam kong hindi pa tapos ang usapan namin. Habang nakatingin sa likuran niya, naramdaman ko ang mga salitang hindi ko kayang bitawan. Hindi pa, hindi ngayon. Pero kailan? Kailan ko maamin ang lahat ng nararamdaman ko? Sa huling sandali, napansin kong may iniwan siyang maliit na papel sa ibabaw ng desk ko. Binuksan ko ito at isang linya lang ang nakasulat. May mga bagay na masakit sabihin, pero mas masakit kung hindi mo ito malalaman.